Pumasa ako sa aking drive test na G license after mahigit 3 years na G2 ako, nagda-drive, mahigit 3 years na nagda-drive. Kapag nag-exam ka ng yung driver's license, pag nag-exam ka at bumagsak ka, magbabayad ka uli, mahal. Laging mahigit $100 yung babayaran mo. So, paulit-ulit. Kaya talagang kahit nasanay ka na sa mga pressure na ganyan, pero pagdating sa may mga maraming bayarin, talagang kakabahan ka dahil ayaw mo magkamali. Pero, ang nangyari naman doon sa aking drive test, okay naman. So, G license na ako. Nakuha ko na aking lisensya. Pero ano pa lang, yung papel pa lang. After 2 weeks, darating yung aking card para sa license ng G. Papakita ko sa video kung paano ginawa ng examiner. Pero, hindi yung actual ng drive test exam dahil bawal gumamit ng camera. So, inulit ko na lang kung saan kami dumaan tsaka yung pinagawa sa akin. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa ko, ha. Ang sasabihin ko ay yung kung ano yung nangyari. Dahil hindi man ako expert sa driving. Pero yung nangyari doon sa actual na exam, uulitin ko. So, ito yung nangyari. So, ang nangyari, paglapit ng examiner, sabi niya, hiningi niya yung license ko. Tapos, sabi niya, pupunta na siya sa likod, titingnan niya yung mga signal lights ko kung gumagana. Pero una, sabi niya, busina daw ako. Bumusina ako, tapos sabi niya, signal on left, signal on right. Tapos, lumipat siya sa harap. Tapos, sabi niya, signal on left, signal on right. Tapos, pumasok siya dito sa loob. Tapos, sabi niya, when you are ready daw, let's go, turn right. So, ginawa ko, nag-turn right ako. Yan, dito ako dito ako nag-park, number 6. Tapos, nakasalubong ko yung, nag-slow down ako dito kasi nakasalubong ko yung truck ng basura. Tapos, go. Ngayon, kapag nagda-drive ka kasi, minsan, kaya ako kinakabahan pag mga drive test na ganyan kasi hindi mo alam kung anong gusto ng hindi natin kilala yung yung examiner So, ginawa ko dahil dito sa na to, parang 20 km/h. Ginawa ko agad yung 20 km kasi naman to. Tapos sabi niya, turn left, wind safe. So, nag-turn left ako, straight. Tapos sabi niya, turn right. Turn right ako, tingin, bali, liig, tingin sa salamin. Tapos nag-stop ako dito. Sabi niya turn right. Pero nag-stop ako dahil naka-red light. Pero dahil yan, sabi niya dahil allowed naman kahit naka-red light ka, allowed mag-turn right basta't walang sinasabi na bawal. So dire-diretso ako. Diretso kinuha ko agad yung aking speed limit na 60 km/h kasi 60 km dito Tapos sabi niya, change lane daw ako to the left. So tingin sa rear view, sa gilid, tapos sa likod. Tatlo. Rear view, gilid, likod. Tingin, bali, liig, kailangan. Tapos sabi niya dito, unang straight to the left, mag-turn left ako. So tingin uli, tapos gilid uli, tapos likod uli. Yan, bali, liig. Tapos ito yung unang straight, turn left. So, diretso ako dito, stop, wind safe, turn ako. Ngayon, sabi niya, inapansin ko siya, parang tumitingin-tingin na sa paligid. Pero ako, napansin ko na mayroong release dyan ng tren. Kinuha ko agad yung speed limit ko. Tapos kapag may release ng tren, ang gagawin mo kahit naka-speed limit ka, bibitawan mo yung gas mo, pero hindi ka magbe-brake. Tapos tingin ka, left or right, bahala ka na mauna, left or right. Basta kailangan makita ng examiner na lumingon ka. Tapos, apak ka ulit sa gas para sa speed limit mo na ma-maintain mo. Tapos ito, intersection, na ako yung may right of way, tingin din ako sa left, sa right, baka mamaya biglang may humarurot dyan. Pero maintain yung aking speed limit. Di ko alam, di ako sigurado kung tama yung
ginagawa ko, basta yun yung ginawa ko nung nag-exam ako. Tapos ito nga, dire-diretso uli. Nag-slow down ako. Hindi ako nag-slow down, binatawan ko yung gas ko sa release kasi pangalawang release yon. Tapos sabi niya, pagdating ng stoplight, ng traffic light, turn left ako. So sumignal ako, tingin ako sa likod, tingin sa gilid, tingin sa liig, tapos stop ako. Yan. Tapos inantay kong mag-go ako. Pero kanina medyo may mga sasakyan dyan. Hindi kasi ako pwedeng ano ng camera kapag may actual ng ng drive test kaya ang nangyari uulitin ko na lang kung ano yung nangyari. So yun, tapos nag-go ako. Pag go ko, dapat ang pinakaunang lane yun ang kuhanin mo, huwag ka doon sa pangalawang lane kasi babagsak ka. Yun, pinakaunang lane ito. Tapos sabi niya mag-change lane daw ako, pero doon pa niya sinabi sa unahan. Nag-go ako, kinuha ko yung speed limit agad na 60 km/h. Tapos sabi niya, change lane. So tingin ako sa side, rear view, side, sa gilid. Safe, go. Tapos sabi niya, papasok tayo sa highway. Yung highway na yan, 70 km/h. So, signal ako uli. Tapos, lingon, gilid, safe, dire-diretso. Yan. Dire-diretso. Pero dahil walang sasakyan, safe. Dahil nakastop yung kabila, dire-diretso ako. Tapos yun, lipat ako, signal, tingin, likod. O, merge na ako, dire-diretso. So, dahil sinabi naman niya na 70 km/h, kinuha ko agad yung 70. Pero nasa right side ako, so maintain lang 70. Maliban na lang kung lilipat ako sa left sa passing lane. Pero hindi ako lilipat doon kasi sabi niya mag-change kami, turn right. Nabaliw na ako. Yun, turn right, tingin, tapos merge, turn. Ganun ang nangyari. So dire-diretso dahil nakago ako. Pero nag-turn right ako, so wala na ako doon. Signal ako ng left, tingin sa likod, side mirror, wala, safe, diretso. Tapos sabi niya uli, unang kanto, turn right. So tingin uli, liig, tingin, tatlo yun. Yan, tingin uli, tapos dire-diretso. May maintain mo lang naman yung speed limit. Tapos pag ganyan may mga kanto, kailangan mong dapat makita na examiner na yung leeg mo gagalaw. Tapos dire-diretso, maintain mo yung speed limit dito kasi 40 km. Tapos tingin uli hanggat maaari, safe. So mas maganda pa rin yung titingin ka. Pero gusto lang talaga nila makita yung head movement mo. So yun, tingin uli, may kanto, tingin, tapos maintain yung speed limit. Yan, tingin na walang susulpot dyan. So ganun ang nangyari. Ito lang yung mahaba kasi lahat ng dinaanan namin kanina medyo maigsi lang, kaya sunod-sunod yung niya, yung mga instructions niya, sunod-sunod. So yung 10 minutes na halos mahigit ko siguro naman. Tapos dito may stoplight, hinto. Dapat hinto, tapos move ng konti, grip ng konti, tapos turn right. Sabi niya, tapos pagdating dito, sabi niya mag-change lane daw ako. So nag-change lane ako, lingon. Tatlo yung lingon, tatlo yung titingnan. Titingin ka sa rear view mirror, tapos titingin sa side view mirror, tapos titingin sa likod, sa gilid pala. Turn left kasi sabi niya mag-turn left daw ako. So ngayon dito turn left. So dapat dyan may isa lang, tsaka dapat nakikita yung guhit niya sa gitna. Tapos sabi niya pagdating dito kasi highway to, dire-diretso agad ako, pero hindi ko nakakapul kasi may sasakyan. Dire-diretso ako, sabi niya mag turn right daw ako, change lane sabi niya. Tapos sabi niya
mag-change lane ka uli, pero may release ng trend. Sabi niya mag-change lane ka, tapos pagkatapos mag-change lane balik uli. So nag-signal ako, tingin sa side, rear view, side, tapos likod, gilid. Tapos sabi niya magbalik ka uli. O, tingin uli ako, leeg. Babalik, yung leeg mo talagang babaliin mo, na mapapansin ng instructor na mayroon kang head movement. Tapos kaya sinabi ko kanina, pag may release, kunyari naka speed limit ka, pag may release, lilingon ka left and right, bahala ka na kung alin mauna. Tapos bibitawan mo yung gas. Ayaw niyang mapansin na humaharurot ka sa release. Bibitawan mo yung gas. Tapos ito, ang ginawa ko, sumenya, sabi niya kasi sa niya, turn right. Tapos dito, nag-stop ako ng konti. Tapos bago na-go. Dito, kanina, sabi niya, humarurot agad ako ng speed limit na 60. Kasi hindi agad ako naka-atake. Kaya, ayun, ito, na-stop. Tapos ito, sabi niya mag-change lane ako to the left. Lingon agad. Tingin mo na side mirror, tapos babalikin mo yung leeg mo, lingon. Tapos pagdating ko dito sa intersection na to, sabi niya mag-change left uli kasi mag-turn left, change lane, turn left. Pero nung kanina, hindi ako pumiso sa kita kasi mayroon nauna sa akin. So, ganun ang nangyari. Nasa huli ako. Tapos pagdating ko dito, sunod-sunod nga, pagdating ko dito sabi niya, turn left. Turn left ako. Ito na yung pabalik na ng drive test center. Tapos slow down ako dito dahil may hump. Tapos sabi niya, pumarada daw ako dito na straight na parking. Hindi pumarada ako. Sumenyas ako, tingin sa likod, tingin sa gilid, pero hindi naman kailangan dahil one way. Pero tumingin pa rin ako. Yan. Yun, gano'n nangyari, pasado na ako. Tapos yan, nakuha ko na yung aking license. Temporary lang yan. Temporary lang dahil after 2 weeks bibigyan ako ng yung card na license. Tapos yung aking license na G2 ay nilagyan ng sticker, tinakpan. So, ibig sabihin hindi na ito pwedeng gamitin dahil yun na yung temporary license ko. Ito wala na, tinakpan na. Yan. Bakit mo? So, yun lang.